Pakinggan nyo itong punyetang ito na nagtanong sa presscon. Pakinggan nyo. Last na lang. Last na lang. Pwede, muna, last na lang muna. Eden, bigyan muna natin si Bernard. May pahabol daw. Yung mga sinasabi ni Duterte na magtrabaho na kayo, may tingin nyo may naambag ba siya sa gobyerno? Kasi parang ang kapal na mukha. Sorry. Punyeta ka, presscon. Tapos ganyan ang tanong mo. Meron ka pang siko, meron ka pang pahaging animal ka. Sino ba yung Bernard na yan? Journalist ba yan? O private citizen ba yan na nandyan? Sino ba yung putang inang yan? Sorry, nakapagmura. Pero deserve mo, Bernard. Ulitin natin yung tanong ha. Hayop na yan. Yung mga sinasabi ni Duterte na magtrabaho na kayo, may tingin nyo may naambag ba siya sa gobyerno? Kasi parang ang kapal na mukha. Sorry. Parang opinion ko lang yun. Parang Nahimasmasan. Opinion na lang daw niya yun. Hayop na yan. Tantado eh. yung isang tao na nagsasabi na magtrabaho na kayo pero hindi ka naman nagtatrabaho, di ba? Paanong hindi nagtatrabaho? Paanong hindi nagtatrabaho yung vice-presidente? Bulag yarn. Sabi nga ni Auntie Claire, kapag siya ang tinatanong kung may ginagawa ba ang Pangulo, manood kasi kayo ng press briefing. Ngayon, pumunta ka sa page ni Inday Sara Duterte at isampal mo sa sarili mo yung mga pinupost doon na tinatrabaho niya. Tandaan mo, vice-presidente lang yan. Hindi naman yan Pangulo ng Pilipinas. Hayop ka. Tarantado. O, puntahan natin itong pagbula ng bibig ni Garin at tila nilaglag ni Redog, si Bongbong Marcos patungkol dito sa status daw ng Pilipinas na middle income, medium, etc. Ewan ko kung ano ba yun. Panoorin. Kahapon po, meron pong pahayag si VP Sara Duterte, no? Pumunta po siya sa Hinatuan, Surigao del Sur at meron po siyang mensahe. Sinabi po niya, pinaaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Aray, ang sakit. Oh, bula bibig, tira. Your comment po. Unang-una, Injection muna. I haven't heard the statement personally. Oh, hindi mo bala narinig, wag mo nang bigyan ng reaksyon kung hindi mo pala narinig. Dahil una, hindi mo na naman alam kung ano ang konteksto, bakit niya nasabi yon. Pero siyempre, kailangang bumula ang bibig, tirahin mo na. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, Paano kung hindi? hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Wow, hindi mo naiintindihan? Kitang-kita naman na mga interest nyo lang talaga ang inaatupag nyo dyan dahil gusto nyo siraan si Vice President Sara, tanggalin sa kanyang pwesto para tuloy-tuloy pa rin ang mga maleta na bumubuhos biyaya. Linawin lang po natin. Noong nakaraang 3 araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung aligasyon dun sa articles of impeachment kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa Wala pang napapatunayan na ilatag lang. First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika. O ano? Dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't lalo na't you are holding the second highest position, kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan. Gaya ng sana naglatag ka ng programa na patuloy na ginagawa. Patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado, ngunit we cannot have selective
selective Selective justice. Eh, ingat ka, baka madulas ka. Selective ano? tasks. Medyo, medyo nag-isip eh. Selected task. Baka madulas ka, selective justice. Hindi pwedeng piliin lang natin yung Mm. ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. Mhm. It is our moral obligation and our moral duty. Balikan lang natin yung last week. Eh na naman, balik ka ng balik eh. And Hindi mo balikan yung mga dembak siya eh. sa pananaw ko, next week we'll have more fireworks. Sabi mo, balikan mo yung next week, tapos pumunta ka na sa next week. Ano ba naman yan? Magiging exciting din yung next week. Pero kung ibalik natin dun sa nakaraang unang O, balik na naman. 3 araw ng pagdidinig ng impeachment court, which is the Senate in this case, andun kasi yung usapin na kaya ginawa niya yun at kaya siya nag-react ng ganon dahil na-trigger nung parang naging emotional yung kanyang chief of staff or Teka. Prosecutor ba to? Parang merito ng kaso na yan dinidiscuss mo na di ba? Attorney Zuleika Lopez. Ah. Pero ibalik natin. Ibalik na naman. Sa ngayon ba, karapatan na ba na pagbantaan mo ang buhay ng isang tao dahil lamang ikaw ay galit? Depende sa konteksto. Pagbantaan mo ang buhay ng isang tao or magbigay ka ng banta dahil you are in the peak of your emotion. Depende sa konteksto. Ibalik rin natin, medyo Ibalik na naman. Ilang balik na ba yan? Hilig ka sa balik-balik nakakalungkot na habang patuloy na dinidinig ng impeachment court yung alegasyon ng prosecution, yun namang depensa ng defense panel, naglalaganap ang mga fake news, fake Nasaan na? Ang layo mo na. Ang layo mo na dun sa tanong. Diyos ko, pamumuliti ka ang tanong. Saan ka na ba? Ba't nandiyan ka na sa fake news? information, twisted facts sa social media. And I'm sorry to say this, yan po ay isa sa legacy na nakuha natin noong nakaraang administrasyon. Ang kasalanan na naman ng dating administrasyon, kasalanan na naman ni PRRD. Ano ba naman tong mga to? Kasalanan na naman ay Diyos ko naman. Puro ano ba yan? Grabe naman yan. Huwag nyo namang isisi dun sa nakalaraang administrasyon ng kapalpakan ninyo. Lalo pat yung tao hindi madedepensahan yung sarili niya. Free punches kayo eh. Kaya dapat rin niyang ayusin. Ibalik natin doon Ibabalik na naman. Ano pa naman yan? Puro balik na naman. I remember meron kasi yung piloto, no? Mm. Na naglabas O, tignan yung connection nito siya ng baril dahil O, naglabas na ng baril. O, nagalit siya dun sa traffic. meron na. Naglabas na ng baril. Si ano ba? Si Bibi Sara ba? Nagpunta na ba yung assassin para patayin si Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin? Hindi pa naman Sa pananaw niyo ba makatarungan yon? Kasi mali yun eh. Yeah, mali yun. Pero depende sa konteksto. Pero kung kunyari meron ding isang security guard nagpakita ng baril Mm. kasi nagalit siya, mali rin yun eh. Pero hindi. Ang layo ng analogy mo eh. Meron ng krimen na nagaganap doon kasi naglabas na ng baril eh. Doon kay Bibi Sara, wala pa. Conditional nga yung threat. Inamin nga yan ni Kalilong na doon sa report nila, yung threat ay conditional. Conditional pa ba yung threat na dyan sa example mo? Hindi na eh. Kasi naglabas na ng baril eh. Ano ka ba? Ano ba tong doktora na to? And they have to be held responsible and accountable Of dun course. sa ginawa nila. Hindi porket nagalit sa traffic, gagawin yon. Hindi porket nagalit ka na may dumaang tao, rason na yon para magbanta. But if we look Ang layo ng analogy mo eh. at the situation, ito nga ang pinag-uusapan, kaya hindi natin dapat ilihis eh. Kasi Uy, ang tanong, pamumuliti ka, nasan na? Nag-declamation ka na. Isayaw mo na rin para may interpretative. ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this, No. It's not calling to stop all this. Stop the politicizing. Pamumuliti ka. Para sa pansariling interes ang sinasabi. Not all this. Hindi niya sinabing itigil na ang impeachment. Boba. might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga aligasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik?
Eh, balik na naman. Ilang balik na ba yan? Pag-usapan natin yung mga alegasyon. It's the best venue where the Vice President can refute the allegation Eh, di ba pinag-uusapan na nga? Ano pa bang gusto ninyo? and clean her name. Hindi natin pwedeng ituro ito sa iba dahil So, hindi pwedeng ituro sa iba eh. Nagturo ka na sa past administration. Ano ba? Grabe. Hindi natin pwedeng ituro sa iba pero nagturo ka na kanina ng umpisa. ito ay parte at kaakibat ng tungkulan kung saan tayo ibinoto. Ano pa? Wala ka namang nasagot dun sa politika. Pamumulitika. Nagdrama ka lang. Motherhood statement lang yung ginawa mo. Para na rin po kina Kong Ridon and Kong Chua, meron din po siyang sinabi sa ating mga opisyal ng pamahalaan, tutukan natin yung Ito pa. Laglagan. ayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal nang nagaantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos daw po. Itong bansa. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan Matagal lang naghihintay ang ating mga kababayan. Eh, nandyan na. Ano ba? sa sagutin niya ang issue kung sino Sinasagot na nga. Sinasagot na. Ano pa bang gusto ninyo? si Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos ng Mary Grace Piatos. Ginawa niyong witness eh. Kayo ang maglabas eh. Ginawa niyong witness eh. Mga tanga eh. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan Ba natatagalan ka na? sa Nagmamadali ka? sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Punyeta naman. Natatagalan ka na pala na naghihintay para sagutin kung nasaan o napunta yung confidential fund. Punyeta kayo. Anong inuna ninyo? Grave threat, inciting to sedition, culpable violation of public trust. Dapat sana yan pala yung inuna ninyo kung atat na atat ka na nasagutin ni BP Sara patungkol sa confidential funds. Mga bugok pala kayo eh. Ang inuna ninyo, iba eh. Yan palang hinihintay mo. Yan pala ang matagal nang hinihintay ng mga taong bayan, ng mga Pilipino. Bakit hindi nyo inuna yan nga ni? Punyeta. Yan po muna ang sagutin niya bago po Paano nga niya nga sasagutin kung hindi pa naisalang sa impeachment proceedings? Mga bugok. siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Next. Ayoko na sana dagdagan yung binanggit ni Congressman Joel, no? Ayaw mong dagdagan, salita ka pa, hayop ka. Nyeta kang ilong ka. Pero kailangan balikan din ho natin Balikan na naman, ilang balik na ba tayo? Punyeta naman. yung pong binabanggit na wala din ginagawa, no? Kasi hindi din naman po ito totoo, Huwag mong ilaglag ang Bongbong Marcos, kawawa naman. no? So marami ho iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan Gaya ng para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin gaya ng na kinakaharap po ng ating pong bayan, no? So may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. gaya ng No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga So hindi pala nararanasan ng mga ordinaryo Pilipino. po nating Hindi pala nararanasan yung upper middle eklabo na pinagmamalaki ni Bongbong Marcos na status na ng bansa. Hindi pala nararamdaman, guys. Gumagawa pa lang pala ng mga pamamaraan, mga kung ano-anong eklabo para maramdaman ng ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin, mali. Mali pala. Yung inano ng World Bank sa atin na upper middle eklabo na tayo sa economy. Wala, mali pala yon kasi hindi pala nararamdaman ng ordinaryong Pilipino yon. So, nilaglag mo yung Bongbong Marcos dito na ipinagmamalaki pa niya sa buong mundo, pumunta pa ng Canada, yun pa yung sinasabi niya, yun pa yung laman ng kanyang speech, pero hindi pala nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Anyari? Bakit ganun? Walang laglagan. Alam naman naming magkakampi na kayo.
Huwag mo namang ilaglag. Kahit yun na nga lang yung isa sa maipagmamalaki niya na at least pero wala pa siyang ginagawa at hindi pa nararamdaman ng taong bayan. Yun na nga lang yung maipagmamalaki niya. Binasag mo pa. Hindi pala talaga nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino yung ibinigay na status patungkol sa ekonomiya ng Pilipinas. Eh di nga, mag-isip nga naman kayo. Huwag niyo namang ipahamak ang gobyerno, mga bugok.